Magkaroon pa kaya? Sana. At sana nga naman, meron pa ng katotohanan at katarungan. Ano nga ba ang totoo sa pagkamatay po ng dalawang basketballista ng Ateneo de Manila na controversial na nag-trainee dyan po sa Aurora, karagatan ng Aurora Province, na mapanganib palang lugar. May mga warning na doon ang local na pamahalaan, bawal mag-swimming dahil mapanganib yung dagat. May nakalagay na mga sign na doon, ng mga paalaala, binaliwala. Sabi nga ng mga taga doon, yung palang mga taga doon, hindi hindi na naliligo. Dahil nga yung dagat delikado, sa umpisa daw mababaw lang, tapos biglang lalim. Tapos malakas yung current, dahil dati raw pala may namatay na dyan. Bakit yung training ng mga basketballista ng Ateneo ay doon pa nagpunta? Kadami naman dagat na malapit dito sa Manila. Meron tayong dagat niya sa Bataan, meron sa Subic, di ba? Kung pupunta ka ng Batangas na mas malapit, marami rin dagat yan. Bakit po sa Aurora na napakalayo? Ilang oras pa ang biyahe pupuntang Aurora? Nasa mga 9 hours yata yan, kung di ako nagkakamali. Ang layo-layo nun. Ngayon, ito pa yung matindi. Sa akin pong personal na observation, mula nang mangyari yon, naglamay dito sa Ateneo, dito sa Manila, tapos sa Davao. Nako, sinawsawa na ng mga politiko. Meron pa nga mga politiko doon, senador, nakaganon pa. Oh my goodness. Yan ang mahirap. Pag hinaluan ng politiko, abogado man, at kung sino man, baka po magkaroon ng kulay at hindi na ilalabas at lumabas ang katotohanan. Ito ba'y nalunod talagang aksidente? O meron pang ibang ginawa doon kung bakit nalunod ang dalawang atleta? Huwag natin kalimutan, hindi lang ho isa yan. Pakakala niyo siya, meron isang foreigner dyan. Dalawa nga po yung namatay dyan. Pero sa ngayon, siyempre nakikiramay tayo kahit hindi natin kilala yung mga yan. Pero doon sa nangyari, dapat hindi na ulit maulit. Dapat managot ang dapat managot kung merong kakaibang nangyari dyan na ngayon hindi pa ho natin alam. Kaya nga lang, dahil nga ho sa pagsawsaw or sabihin natin ginagamit na ng ibang politiko dahil controversial para nakakuha ng suporta. Alam mo naman, maraming estudyante at kamag-anak, maraming mga taga-Ateneo dito at sa Davao ang nagalit yan. So baka yun ang layunin ng politiko. Ingat po kayo ng mga kamag-anak, kaibigan at pamilya ng mga namatay o yung biktima ng aksidente o karahasan kung ano man ang nangyari. Dahil baka magagamit kayo sa politika. Ngayon, mayroon pang isang report na si Senator Robin Padilla gusto raw imbestigahan sa Senado. Wow. So, lalaki. Anong magagawa ng Senado dyan? Bakit mayroon bang pagdududa ito si Robin Padilla na hindi ito aksidente? Ito ba'y ang tingin niya ay sinadyang malunod? Pinahirapan kaya nalunod? Hindi niya nakikita na posibleng aksidente sa kabila ng mga warning doon na nagsasabi ang mga lokal na pamahalaan at national government na mag-ingat dyan, mapanganib. Sabi nga ng taga doon, hindi nga sila naliligo. Ang naliligo daw doon mga turista kasi hindi nila alam na delikado yun. Isipin mo yung dagat sa umpisa hanggang tuhod lang tapos biglang lalim. Delikado yun. Basta ang dagat na may ganyang sitwasyon, delikado talaga. Kasi yung lalim ng dagat na biglang lalim o kung ano man, yung lakas ng higop ng tubig, hindi nyo alam kung hanggang saan kayo makakarating. Pagka malakas yung current ng tubig, hindi mo kaya kahit magaling ka mag-swimming. Kahit na sanay ka sa swimming. Pag ikaw ay pinilipit ng malakas na agos ng tubig, talagang dalang-dala ka. Wala kang kahit may kapitan ka pa, dala kayo. Kung ganun po nangyari. Walang magaling na swimming kapag kaho tubig. Kaya nga may kasabihan, ang tubig na tahimik, mapanganib. Sa umpisa, mahina yung tubig, hindi gumagalaw. Tapos mayroon palang biglang lalim, tapos biglang mayroong malakas na agos. Yan ang pumapatay sa tao. Tanong yung mga swimmer, yan ang kailang kinatatakutan. Kahit anong galing mo, kahit araw-araw ka, nagsuswimming, kahit professional na swimmer ka, pagka ang napuntahan mo yung dagat na humihigop talaga ng malakas na tubig at nasama ka ron, may paglalagyan ka. So, yung ba ang nangyari? O meron pang iba?
Eh kung ang nangyari dito ay dahil sa tubig, paano may imbestigahan yung tubig? Natawa na ako. Di ba? Senador Padilla, paano mo tatanungin yung tubig? Tanungin mo yung mga tao doon, yung barangay at saka mayor, kung bakit nagkaganon. Ay may warning na nga sila na bawal maligo. Maging maingat sa pagligo dahil may namatay na pala dyan. Oh, di ba? O publicity lang ito. Dahil ang mga maraming Atenista, maraming kamag-anak ng mga taga-Ateneo, yun lang ang habol nyo. O baka, ingat kaya, sasabi ko, hindi naman ako nakikialam. Yung pamilya ng mga namatayan o biktima, maging maingat po kayo. Baka nagagamit kayo sa publicity ng iba. Abogado man o politiko. Paalala lang po ito. Hindi naman tayo nakikialam. Ngayon, kung gusto nyo, palakihin yan. Abay, nasa inyo yan. Kung magpapagamit kayo sa mga abogado at mga politiko na gumaganon-ganon, na ano bang grupo yung gumaganon? Wala namang gumaganon. Wala namang gumaganon. Puro ganon eh. Dahil taga Davao, abay, ingat kayo. Baka masama kayo sa mga kalawang kakaiba. Ay ang hinahanap nyong katotohanan at katarungan. Baka magaya sa katotohanan katarungan sa politika, ay wala na. Pag nahaluan ng politika yung mga ganyan, nasasakripisyo ang katotohanan. Yan ay aking sariling opinion. Kaya paalaala lang ito, hindi ako nakikialam. Kung gusto niyo sumausaw, gusto niyo magpaimbestiga, nasa inyo yun. Kung gusto niyo magamit kayo at magpagamit kayo sa politiko, nasa inyo yun. Ako naman nagpapaalaala lang. Kayo pa rin ang masusunod. At yung aking sinasabing ito, for information, for education. Ako'y naniniwala na ang dapat mag-imbestiga, pulis lang. Diyan sa ganyang klaseng kaso. At kung minakita ang pulis na talagang kakaiba at minakitang may pagkukulang sa batas, saka palang gumawa ng investigasyon ng Senado. Pero kung ang Senado na makikialam ng investigasyon, masasapawan yung sinabi ng pulis. Ano ba sinabi ng initial report ng pulis at ng Coast Guard? Aksidente, di ba? Mababago po ba yun? Eh pag binago yun, baka pagdudahan. Lalo na kung mayroong political pressure, yun ang masamang epekto. Pag ang findings ay nabago dahil na-impluensyahan ng politiko, malabo na ang katotohanan at katarungan. Justice for victim ang kailangan. Pag hinaluan ng kono ito, baka mawala yung justice for victim. Maging publicity lang yan. Delikado lalo yan. Please like, share, subscribe, and follow. For information lang po. Ako po yung nakikiramay at ang aking mga channel sa mga biktima ng pamilya o pamilyang naging biktima. Karoon din po yung ating mga kababayan na naniniwala at nakikinabang sa mga impormasyon kung ano-ano ang dapat na pagbasihan ng katotohanan. Yun lang po yun.